Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ganon din naman sa mga nakikinig. Sa sandaling ito, ihatid namin sa inyo kalahating oras ng kasiyahan ng palatuntunan ng Reyna ng Bix. Ang palatuntunan ito ay maaaring sumaling kahit na sino, maliban sa lalaki. Pero sister. Ngayon mga kaibigan, narito kayo. Bakit? Sapagkat, sapagkat tayo ay mag-uumpisa. At ngayon, tatawagan natin ng pansin ang unang kalahok. Si Binibini Ginang Byuda, kung naman siya, hindi ko alam. Binibini po. Ano pangalan mo? Susan Montemayor. Susan Montemayor. Bago tayo magpatuloy, pabihan mong masabita ka muna ng bulaklak ni Prinsipe ng Matadero. Ayan, sinasabitan siya ng baboy. Ayan, sinabit na. Pagpatuloy natin. Susan, ikaw ba'y dalaga? Dalaga po. Ilan na anak mo? Ilan taong ka na pala? 17 po. 17. Tanda ka lang sa akin ng isa. Susan, nag-aaral ka pa? Oo. Oo. Ba't mo siya tungod? Kasi yun, napakalungkot walang kakalasan ko. Kaya hindi po magkagilan ang aking luha. Malungkot ba talaga? Oo. Gaano kalungkot? Ano isay mo ba? Alam niyo po ganito yun Paano? Nakaugalian ko nang makipagtiro sa aking mga kaeskwela. At kahit na ako magsinungaling ay ginagawa ko, basta't makapagbiro lamang ako. Sisinungaling ka, ha? Masama yan. Baka ngayon nagsisinungaling ka rin. Hindi na ako nagsisinungaling. Pexman, Man, ha? O sige, tuloy mo. At ang malimit ko nga pong gawin ay ang pakita sa kanila mga liham ng pag-ibig na sinasabi kong nanggagaling sa mga nagsisipagligaw sa akin. Ngunit ang totoo po'y ako lamang ang gumagawa ng mga liham na yon at pinadadala ko sa aking sarili. Sulat mo? Sa'yo mo rin pinadadala? Oo, kasi wala akong sumusulat sa akin Wala mo sa sino? Wala po. Tuloy mo. At isa pa po mapangarap din po ako. Lalong-lalo na po tungkol sa love affair. Malembang ka na rin. Tuloy mo. Kaya diyan po nagsimula ang aking kasaysayan. Isang gabi po noon, ako'y mahinding na natutulog. With our first embrace, and a page was torn out of time and space.
kapag mo tayo yan, papatay ko. Ano yan eh? Bakit ako sa akin si Romeo? Eh, paano ba makakagawin si Romeo? Samantarang magka-estrado naman sila. Basta na pag sa panaginip ko na magnobyo kami ni Romeo. At hindi maaaring hindi niya ako pakasalan. Dahil nalaga niya ako kanina. Naloloko ka na ba? Parang napagganipan mo lang na hinalikan ka ni Romeo eh. Gusto mo agad pakasal ka sa kanya. Ang hirap sa'yo eh. Imagine ka na imagine eh. Basta. Hindi maaaring hindi kami mag-usap ang lang yan dahil sa ginawa niya sa akin. Tigil ka na nga dyan, uy. Nakakahiya tayo kung may ibang makahalo sa ginagawa mo yan eh. Kamu, napangarap mo maging nobby si Romeo. Totoo na nga yun. Pag ganyan ka ng ganyan eh, iiwanan kita eh. Hindi lang mabilinan siya na signal. Paano kung matagal ako nulay sa'yo? Napangarap eh. Kung kapagsisinungaling, susulatan mo sarili mo. Pagkatapos eh, pamamalita mo sa mga kaskwela natin ha, kaya sa mga lumiligaw sa'yo. Hindi mo na ba naisip na kahiya-hiya ka kung sakaling malaman nilang ikaw rin na may gawa ng sulat na yun? Yung sasabihin mo ba eh? Matulog na nga tayo. Mabuti pang kausap siya yung batang munti eh. Talaga bang inaalala mo ako? Huwag mo nang itanong sa akin yan. I love you, honey. And you are my precious investment. No, kid. So I have to protect you. Oh, Romy. You make me feel very happy. Bao, si Romeo si Angela, sweet na sweet. Yan nga, no? Eh, bakit si Angela ang kasama niya? Kala ko ba ikaw ang steady niya? Talaga naman ah! Bakit? Akala niya nagbobola lang ako? Tulog ba? Gusto, di ba mo ito? Halika na nga mo nga ako! Bakit kita sa kanila na boyfriend ko talaga si Romeo? Ano ba na nila? Tutuloy niya, angel lang yan eh! Huwag kang gumawa sa agad mo ito, may yakas. Ano yung skandalo? Bakit? Siya lang kumpisa! Bakit dapat tinulak ko gabi? Pero panaginip lang naman yun eh. Ano ba nagilip? Hawakan mo ito! Ano yan eh? Kapag-lunok lang ko siya eh! Huwag mo akong lumapit. Lapitan siya, ha? Sabihin mo, gusto ko siya makausap ngayon din, ha? Ano? Lapit na! Ayaw mo lumapit? Sige na nga! Sige na! Ako lang lalapit! Hintayin mo na lang ako dyan, ha? Sige na! Oo. Alam mo po minsan, ayaw ko na tuloy mag-aral eh. Bakit na naman? Kasi lagi akong napupuwit nagkakaalala sa'yo. Yes, excuse me, ha? Alam mo may tagahanga ka rin sa labas. In love siya sa'yo. Kung maaari daw, makausap ka niya. Makausap? Ikaw mag-alala, babae siya. Kilala mo yun. Sino? Yung bawang pisang ko, si Susan. Pwede ba? O sige, punta mo na. Excuse me. Okay. Ayan na siya. Itong gagawa ng gulong, ha? Ayan siya. Ibig mo naman akong makausap. Ano ba yun? Ano pala, ha? Huwag ka na magmamaangan. Bakit nilagaw sa akin si Romeo? Ano? Bakit ko gagawin sa'yo si Romeo? At hindi ba? Akala ba nalimot ka na ginamang sa akin gabi? Inakit-akit mo pa siya. Yung pala itutulak mo lamang ko para makagawa mo siya sa akin. Ano ba kapal-pala ng pinagsasabi nito? Hindi naman ako maalis ng bahay eh. Baka nasisiraan ka lang ng isip. Ang walang yung ito, binabaliktad ng pangyayari. Ikaw nasisiraan ng isip, ah. Eh, di ba? Talaga naman puro kapal-pala ng pinagsasabi mo ah. At bakit ko naman nakawin sa'yo si Romeo? Eh, talaga naman magkatipang kami. Ganon, ha? Magkatipan, ha? Magkatipan, ha? Magkatipan. Susan!
sinungaling. Naniwala akong mahal mo ko. But I was wrong. You cheated me. Ano ba pinagsasabi mo? Huwag ka na magkaila. Akala mo hindi ko malalaman? Na nobya mo pala si Susan? Si Susan? Eh, wala naman ako nakikilala sa Susan, Huwag ka na magkaila. Now I know what's good for you. This. Hindi nga ikaw. Oo, ikaw naman. Inabot ko na sa yung kodigo eh, hindi ka pa kumopya. Eh, mabuti ka lang sa likod ka. Samantala ko, sa harap ko pa yung teacher. Pinauupo na kita sa tabi ko, ayaw mo pa umupo dun eh. Anong gagawin ko? Susan? Naku po, si Romeo. Romeo, ko. Tumakbo na tayo. Sinabi ko na nga. Tama. Naku ka na mag-usap. Hindi ko kasi sabi ko eh. Huwag kang aalis dyan ha. Basta ba? Bakit ba? Bakit? Wala ka nalalaman, ano? Ang alin? Dapat po ninyo malaman na dahil sa kalokohan ninyo, natapalan ako ng cake sa mukha. Ano ba mga kalokohan ang pinagsasabi mo? Na tayo magnobyo raw. Ha? Magnobyo? Wala akong sinasabing magnobyo. Hindi ba, Nelly? Ha? Oo nga. Wala nga. Naku, wala eh. Huwag ka lang magsinungaling. Hindi magagalit si Angela kung hindi totoo eh. Anong pakialam ko kung magalit si Angela? Basta wala akong sinasabing ganun. Oh, really ah? At saka, bakit ka mahiya sa akin? Kung talagang palo ka. Ako naman eh, willing all the time eh. Saka, maganda ka naman ah. Gwapo rin naman ako ba? Kahit ipagtanong niya sa mga kakasi ko. At magkabagay pa tayong dalawa. Di ba? Napakayabang mo naman ah. Oh, it's alright, honey. Magkabagay pa rin tayo. At saka, sinungaling ka naman eh. So, is that pretending, ha? Ah, sweetie. Ang bagay sa'yo, bastos! Saan na nga, Lily? Bakit ka pala pa rito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo ayaw ko na makipagkita sa'yo? Tingnan mo na naman siya, naggalit na naman. Nagmumukha ka tuloy matandaan yan eh. Kaya nga ako na parito eh. Para magpaliwanag sa'yo eh. Tungkol ba rin sa... Ayaw ko na marinig ang paliwanag mo. Makaalis ka na. Dali lamang, honey. Pabayaan mo muna ako makapagpaliwanag. You know. Pinahani. Tama na mga paliwanag mo. Ito naman, hindi mo ako naiintindihan eh. Kaya ako na parito. Para sabihin ko sa'yo na walang katotohanan ang ibinibintang mo sa akin. Wala pala ah. Please, leave me alone. Hindi ako alis habang hindi kita nakakausap. Marunong ka bang umintindi? I hate you, I hate you. Tingnan mo naman siya. Eh, hindi naman totoo. Sinungaling. Kung hindi totoo ang nobya mo sa'yo, bakit niya ako inaway? Hindi ka muna. Gusto ka na. Kaya pala pinamamalitan niyang hinagkalb siya. At hindi lamang minsan, kundi 3 beses pa. Eh, hindi ko naman ginagawa yun eh. Bakit kanina ko sa pusar? Hindi ko naman sabi sa akin. Magkaroon lamang ako ng pagkakataon. Patutunayan ko sa iyong kasinungalingan ng babae niya. Ikaw ang sinungaling. Makaalis ka na. Ayoko na makita pagmumukha mo rito. Tang ka pa. Huwag mo akong maasahan na magiging kapareha mo sa banda. Hoy! Wake up! Come on! Stop dreaming! Party's over! Hindi naman eh. Hindi ba raw? Kaya nga pala, kailan ba namin maririnig ang... Yeah! Hoy! Kayo maingay. Sabi dito ah. Baka tayo pagalitan. Sige ka ha. Nagkakailangan sa amin. Baka akala mo hindi namin nalalaman. Ito na siya. Parating na. Ay, salamat. Dumating na rin, ha? Na oh. Tumigil lang kayo kagbiro. Siya nga naman kayong biro ng biro. Oy. Hello, everybody. Morning, darling. Oh, para ka naman matanda dyan, ah. Huwag mo sabihin nagagalit ka pa.
Dahil sa nangyari kagabi. Aba, may mystery pala nangyari dito sa dalawang ito kagabi ha. O yan, nakita nyo na ha. Ay, Ano, masama pa? Natural lamang yan. Sa magkasintahan katulad namin. Hindi ba, honey? Oh. Bakit para ka nahihiya? Anyway, they know our relation. O, siya nga pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Dahil pa dito sa kapiyak na sapatos mo. ano? Sapatos ba na yan? Oo. Bakit na siyo? May naiwan niya kagabi. Oo, saan? Eh, bakit man tayo magtanong? Oo, alam po. Siya ba sabi niyo ha? Tama naman. Mamaya magalit yan eh. Sige, sabi mo na ako. Suot mo na. Sabi mo na ako mamaya eh. Ani, susunod ko ba? Siyempre, Kasi ito na yung padre mo. Narinig ninyo ha. Sige naman eh. Susan! Susan! Sandali na ako, Susan! Bakit mo ako ginaganito? Dahil ba sa ako'y nagkamali? Ay pinagmamalagasan mo na ako ngayon. Akala mo ba'y wala na akong kahihiyan? Huwag ako na nagkamali. Ay huwag ka mag-aakala ginawa ko yan. Sapagkat ako'y talagang masama. At talagang ibig kong ganitong mangyari. At kung ako'y nagsinungaling, ay dala lamang ng simpulan ng aking kalooban. Lumipas na yan. At dahil sa ginawa mong ito sa akin, ay isang aral ang aking natutuhan na di ko malilimot kailanman. I'm sorry, Susan. Hindi ko lamang ginawa yun para kinahiyain eh. Ang akala ko lamang, eh may ibigan mo ang ganoon. Sa kagustuhan ko, madulutan kita ng iyong ikasisiyahan. Sapagkat kagabi, ay napangarap ko, ikaw ay aking katipan. At nalaman ko rin kagabi, binamahal kita. Akala ko ito. Totoo ang pangarap ko. At yan ang kinilis ko kanina. Susan! Buhat noon, ay lagi na nag-aabang sa akin si Romeo. Alam kong nais niya makipagkasundo. Ngunit sinadya kong hindi siya pansinin. Sa kabila ng pag-iwas ko sa kanya, ay patuloy din siya sa pagsunod-sunod sa akin. Lihim ko namang ikinatuwa, sapagkat talaga namang in love din ako sa kanya. Isang araw, sa loob ng library ay nasira ang aking pag-aartista. Susan? Pagkatapos na nangyari yun sa library, ay naging magkaibigan na kami ni Romeo. Araw-araw ay hinihintay na kami at palaging inihahatid sa pag-uwi. At lagi rin siyang may pasalubong sa akin, dun kami magkikita. At kung mga araw na wala kaming pasok, ay namamasyal kami.
sa pagkakaunawa ng aming mga puso. Ano ba nangyayari sa inyo? Para ka iniihaw ng pusa, ah. Talagang tinilikis ako ng Romeo yan. Tingnan mo. Kasi sa kaaraw ni Angela, makikita niya sa akin bukas. Ano na naman sa mama kung dumalit siya? Eh, mag-break na naman sila ni Angela, tsaka may bagong estado niya ata si Angela. Talagang to si Nelly. Tingnan mo ha. Anong malay mo kung paraan lamang ni Angela? Para makaroon sila uli ng understanding ni Romeo. Kung tao ka, oo. Kung ako naging lalaki, hindi ako maaaring lumigaw sa'yo eh. Nasa iyo na lahat. Nang mawala pagsisinungaling, pagsisialis na maamanda sa isip mo. Mas talaga naman yun. Alam mo naman dati silang magkasintahan ni Romeo. Of course, I have to protect my interest. Kung sa bagay nga. Pero, why think of that? Para ano yun? And pass is pass already. Puro ka pa. Basta hindi ko balik payagan si Romeo pumunta sa party na yun. Alam ko na. Halika. Ano yun? Dali. Tawagan mo sa telepono si Romeo, ha? Sabihin mo sa kanya, nung papauwi tayo, nasagasara ko ng pison. Ha? Oo. Tapos sabihin mo, pumunta siya dito agad at naghihingalo ako. Eh, kung na ako wala kang sakit. Akong bahala. Okay, kung bahala. Sige na, bahala na. Ano pa namin? 5-11-7-7. 5 1 1 7 7. Hello? Hello? Yes? Oh, ito nga. O, bakit ka tumatawag? Ano sabi? Eh, tinatanong kung ba't daw ako tumawag sa kanya. Sabihin mo na yung pinasasabi ko sa'yo. Sabihin mo, magmadali siya at baka hindi niya ako maabutan. Dali niya. Napakakalata. Ano yung pinupuno mo? Dali. Sabihin mo niya. Hello? Ha? Ano nangyari kay Susan? Ano ba? Oo. Oo. Pupunta ako ngayon din. Buhay yan, Susan, ha? Basta ikaw ang bahala. Oo, akong bahala. Alam ko na kung ano gagawin ko pagdating niya. O, sige. Basta huwag mo ko sisisihin. Oo, sabi eh. Basta maghintay tayo dito. Aray! Ano ba yun? Nakatulog pala tayo. Anong oras na kaya? Alas 2! Nagmulag yung Romeo yun ah. Iniinis ako ah. Sino dapat na sa akin si Angela? Kahit na palang mamatay ako, hindi din siya sisipot. Talagang mas mahal niya sa akin si Angela. Gabi na. Hindi na dapat yun. Hindi ka na matarugan tayo sa kwarto. Makikita niya sa akin bukas. Oh, true ah. Oh, ano ba? Tanghali na kayo. Mahuli na kayo sa eskwela. Oo. Kaya naman. Kanina ka pa dyan, hindi ka pa tapos. Baka naman maubos yung salamin sa katitingin mo. Ano bang ginagawa ko? Hindi ba ako nagmamadali? Apura ka ng apura eh. Natataranta ng tao. Wisit na bukit kung kailan ka nagmamadali at anong nangyayari. Bakit ba agano nagdadabog ka? Romeo yun ang may kasalanan eh. Yan ang hirap sa'yo eh. Nagagalit ka doon sa isa, pati ako dinadanay mo. Kababa na. Dito kita hintayin, ha? Oo. Kala ng Romeo niya siya ng lalaki. Makikita niya. Salamat ha.
May kasalanan ng lahat na dito. Nang panukaw mo, nagbunga tuloy. Ano kaya dapat kong gawin? Ano pa? Di puntahan natin sa ospital. Tayo na! Romy. Kamusta ka? Anong pakiramdam mo? Eto. Hindi ako makagalaw eh. Parang na naman na-aksidente ako. Kasi nabasa namin kanina sa payagan. Mabuti na lang, ganyan na lang nangyari sa'yo. Si Susan, ano bang ang sabi ng doktor na tumitigil sa kanya? May pag-asa ba raw siya? Hindi sana ako nagkaganito. Pupunta na ako sa inyo. Ma-aksidente ako eh. Alam mo si Susan Ano? Patawarin mo sana ako, Romeo. Patawarin niya. Nalala ko ba? Nandal yung pagkasinaguli. Muntik na ako namatay. Alam ko ako may kasalanan sa nangyari sa'yo. Ngunit maniwala ka sana. Kung nagawa ko man iyon, ay dahil sa malapit na pagmamahal ko sa'yo. Nangangamba ko kapag dumalaw ka sa karaman ni Angela, ay maakit ka niyang muli at malimot mo ako. Kung gano'n, ay hindi akong ibinibig kundi ang iyong sarili. Sapagkat wala kang tiwala sa akin. Pinakahihitig kita, Romeo. Paniwalaan mo sana ako. Talagang hindi na ako maaaring maniwala sa iyo. Simula nang makilala kita, wala ka nang ginawa kundi magsinungaling. At hanggang ngayon, ay ganyan pa rin ang ginagawa mo. Talagang hindi ka naman magbago. Ngunit totoo. Pinakaiibig kita. At pinagsisisihan ko mga pagsisinungaling na nagawa ko. Maniwala ka sana sa akin. Maniniwala ako sa iyo. Kung ano ba ka sinasabi mo, ay maulit mo sa lahat ng mga tao. At kung hindi mo rin naman magagawa, ay mabuti pang huwag ka na magbalik itong kahit kailan pa ba. Naku, Ami. Nering! Bakit ka umiiyak? Kasi si Susan kawawa naman siya. Kawawa? Bakit na nangyari sa kanya? Wala naman. Bakit ka umiiyak? Wala pa na nangyari. Pero dahil sa sinabi mo hindi mo siya papatawarin hanggat hindi niya sinasabi sa maraming tao na hindi na siya magsisinungaling Sumali tuloy sa saray na ng Big. Pwede ng pigs? Oo, pakinggan mo ngayon, nandun siya. Saan? Sa radyo. Sa radyo? Oo, kawawa naman siya. Kung ako man ay nakapagsinungaling, ay hindi sa kagustuhan kong gumawa ng masama. Ang nangyari sa akin, dala lamang marahil ng aking kabataan. At maaari din namang mangyari sa ibang babaeng sumasapit sa kanilang pagdadalaga. Kaya Romeo, kung sakali nakikinig ka sa akin ngayon, ay ibig kong malaman nung malabis kong pinagsisisihan ng lahat. At para maniwala kang
Hindi ako nagsisinungaling lamang. Ay sinusumpa ko sa harap ng maraming taong naririnig at nakikinig sa akin. Na di lamang ilang kundi libo-libo marahil na talagang ako'y nagbabago na. Kaya't patawarin mo na ako, Romeo. Pinipigilan ko nga siya talaga eh. Pero hindi ko na siya inabutan. Nakita ko na lamang ang sulat niya eh. Sabi niya eh, kung di mo raw siya papatawarin, magpapakamatay na siya. Ganun ba? Oo. Teka, punta natin. Pero hindi na. Yan po ang karanasan ko sa buhay. Na hindi ko malilimot kailanman. Maganda yung karanasan. Maganda, maaaring maging reyna ng Big Scale ngayon. Kahit na hindi ako maging reyna, basta't mabigyan niyo pa ako ng ilang saglit upang makapagsalita dito. Kung ikaliligaya mo. O sige. Salamat po. Ang nangyari sa akin ito ay isang mabuting aral sa mga kabataang katulad ko. Ang pagsisinungaling ay hindi nagbubunga ng mabuti. Pasalubungan natin ang palakpakan si Miss Montemayor. At ngayon naman, tatawagan natin ang pansin ng susunod na kalahok, si Amalia Makailo. Makairo. Miss Makairo, pabihan niyong masabitan kayo ng bulaklak ng katuray na bagong pita sa punerarya. Ayan. Pinasabitan siya ng baboy hala-hala. Makairog, ha? Amalia Makairog. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay humahalimuyak sa kanyang 18 tagaraw. Tama po ba? Tamang-tama po. Nakita mo. Manghuhula tayo eh. Hindi ako nagkakamali. Palagay ko, kayo isang binibini. Hindi po ba? Opo. Nakita rin ninyo. Basta magpapahula kayo sa akin na lang kayo magpunta. At kung hindi rin ako nagkakamali, dahil sa ang apelyido niyo yung Makairog, ang natatangin yung karanasan ay tungkol sa pag-irog. Hindi po ba? Paano nyo nahulaan? Sapagkat nakikita kong nagpapandanggo sa mabibilog mong mata na ako'y iniibig mo. Ako ang lalaki yun pakakasuhan. At ang hinihintay natin at hindi pa tayo magkana. Teka, huwag mo i-drible ang mukha ko. Kamali ako ng hula to. Yun na ako nagkamali. Kalahin mo nakasagupa ako si Marciano tsaka si Speed Cabanela. Aray nako. Yaman din lamang naghihimas muna ako ng sinapok mo sa akin. At binayo nung isa. Maaari bang isalaysay mo sa akin ang iyong karanasan sa buhay, Miss Klasky Lorde? Teste, Makairog. Napakasarap pala ng umibig at ibigin. Talagang masarap. Dati-rati, isa lamang akong gustusin. At kung tawagin nila'y butangera pa. Tama nga. Walang pumapansin sa akin, gayong sa tingin ko'y maganda naman ako. At tandang-tanda ko pang hapong yon nang magsimula ang aking kasaysayan. Pag-utihin mo sana mabuti ito. Maraming tingang makikinig sa'yo. Sige, Mama. Diyan tunay. Huminga ka ng malalim, tumingin ka sa altar, at saka ka mag-umpisa. At huwag mo kalimutan, tinuro na kami sa'yo. Pagdating sa mataas na nota, huwag kang hihiwalay sa violin. Kaya nga at isang surprise ang bibigay natin. Handa na ba kayo? Nakanda na ako. Ang bako? Kanina pa po. Bueno, ito na. Isa na natin.
Paano ba tayo makapag-isaya ng ganyan? Ang hinihingi ng mga bata na walang modo. Nagsisira na inspirasyon. Mga ng edukasyon na sabihin ninyo. Ang mabuti puntahan mo sila. Mabuti na. Sandali rin po ba sa ako? Pwede kung ganito ng ganito ating pag-iisayo, hindi tayo matutungin. Kaya pa paano ngayon? Magkita na lang tayo. Ano kita? You almost drive me crazy. Gotta get a hell named Daisy. You almost drive me crazy. You know. Walang pitagan. Hindi ba nyo nalalaman nag-isa yung anak ko? Pagsalayas kayo dyan, mga walang moto. At sino kayo kapalayas sa amin? Aba, masyado itong Doña Paula lang ito ah. Matabi lang kami sa inyong bakuran ay pinagtatabuyan nyo kami. At ngayon namang narito kami sa simbahan ay pinalalayas nyo kami. Aba, ano bang palagay niyo sa inyong sarili? Kayo ang may-ari ng Pilipinas? Huh. Oy, Pilipino rin ako. And I love the Philippines because it's the land of my birth. This is a democratic country, kaya wala kayong pakialam kahit saan ako magpunta. Naku, pag hindi ka nga naman ako patay na tao, kailan ka rin itong Pilipinas? Hindi ko malaman kung bakit dito pa sumingaw ang mga kutong lupang ito. Bakit ba hindi ko nga ng paraan ng pamahalaan upang lipulin ang mga walang yan ito? Oy, ang mga katulad yon dapat lipulin. Mga mata pobre, mga mangkukulam, bastos, bruha. O ikaw babae, huwag matawag-tawag na bro mama ko ha. Saka pa, kailan-kailan mo na kakanta-kanta ka pa. Di ka na nahiya. Binata na ito, nakatali pa sa sintos ng mama mo. Kala ba natatakot ang saya? Nakita mo na, pati ikaw yung insulto. Ay na mama, wala tayong magagawa magpagtalo sa mga klase ng tao yan eh. Talaga, tayo na iyo. So, makikita na tayo muli. oh, nakahanda ko. Ayan natin, magkikita raw kayo. Baka kung ano na ang gawin sa'yo. Tsura lang niya. Baka tirising ko lang siya eh. Kala niya tatakot ako. Ano ba akong gagawin kundi magbasa ng Biblia nito? Aba, yan ang katukulan ng bawat Kristiyano. Do not do unto others what you do not like others do unto you. Halika dito! Madali! Ano ba? Mabuti pagkakataon at nandito ka na pala. O ano ngayon? Handa ka na ba magiganti? Ano pa hinihintay mo? O hindi sa ganoon. Ah, siguro naisip mo ring mali ang ginawa ninyo mag-ina, no? At yan hihingi ka ng tawad, di ba? Gaga ka, no? Siguro madalas kang malipasan ng gutom. Nagpatingin ka na ba sa albularyo? At ba't ako patingin sa albularyo? Hindi pa ako nasisiraan katulad mo! Wari pa raw mga ito, araw-araw nagsisimba. Kumpisa rosaryo na rosaryo, pero oras-oras, minuto kumagawa ng kasalanan. At bakit mo nalaman? Naku, hindi na kaila sa bahay ng mga kasalanan yung mag-ina. Ang mama mo ay numero 1 kusarera. Hidhid, swapang. Pawin mo sinabi mo, pawin mo! At paano ko mabawin ang katotohanan nakatatak sa mga noo? Buenos dias, Doña Paula. Buenos dias. Doña Paula, sila po yung kumukumbinda sa ating mga kanta. Ah, sila ba? At ibig po nila makita ang mga personalidad. Tama-tama dating nyo. Kasalukuyan kami nag-iensayo. Pwede na huli na po kami sa pag-ensayong yan. Hindi pa naman. Pwede na mabuti. Sandali lamang at tatawagin ko ang aking anak. Talaga bang ganyan kami kasama mag-ina sa iyong paningin? Ano pa? At ikaw rin, marami akong alam tungkol sa'yo. Ano? Anong nalaman mo sa akin? Juanito! O yan na, tinatawag ka na ng Maria Superiora. Magrurosayo na lang kayo, lakad na! Nakikilala ko sa inyo ang aking anak. Miss De La Fonte, Miss Morales, ang aking anak, si Juancho. Pagkatang lalaki pa lang inyong anak. Ay, hindi ho naman. Hindi. Ewan ko kung namamali ang aming paningin. Salamat ho. Maupo ho tayo. Alam mo, Iho, kahit sila na parito, ibig nilang ayayahan ang mga tiyahin mo sa isang programang idaraos nila sa Rizal Day. Narito na rin lamang kayo
Ang mabuti mapakinggan na ninyo ang kanilang kakantahin at saka ang kanilang tinig. Ano ho? Sandali lang ho. Ngayon, iparirinig namin sa inyo ang aming inisayo. Yan na kayo, mga multido. Hindi po masisiyahan kayo. Punebre? Punebre? Iniinsulto mo yata kami? O wala kaya kang tenga sa musika? Isang klase pang hinahangaan sa daigdig? Sasabihin punebre? Dapat yung malaman, Miss Morales, na yan ang ginawin kina sa Rondes na sila'y magtagumpay. Hindi ko ba? Oo, bao. Oo. Miss Morales, kung sakali po naman at hindi kayo nasiyahan sa inawit ng aming mga kantora, meron po akong isang itinuro na bagong-bago. Moderno-moderno. Ito, pakinggan. Deo! Lidere! Ngunit hindi yan ang inaasahan naming aawitin ninyo, Doña Matilda. Yan ang gusto ninyo? Yung mga kanta ngayon na nakakakulili ng tenga? Aba, hindi pa nasisira ulo namin mga binbin eh. Huwag ho sana kayo magagalit. Maaari ho bang kundi man na lamang ang awitin ninyo? Aba, hindi maaari.
Kung hindi rin lang ng kabalyeria, rustika ng aming awitin, hindi na nyo kami maasahan. Paano po? Di magpapaalam na ho kami para mabago naman namin ang aming programa, ho. Kung gayo'y, magpapaalam na kami. Tama. Panchito, ihatid mo na sila. Si Mama. Miss Morales, Miss, tayo na po kayo. Teo! Mamasyal kayo uli, ha? Oo, basta you give me a ring, ha? Kung wala ako doon, mag-iwan ka na lang ng note, ha? Okay, makakasa ka. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Panchito, Mama, siya ang surprise na sinasabi ko sa inyo. maligayang Father's Day. At yan po ang nangyari sa amin. Bakit naman nais mo maging reyna ng Bix? Sapagkat ibig kong madagdagan ang aking karanasan. Pasalubungan natin ang palakpakan si Rocky Graciano. Unan nyo. Dalaga ba kayo? May asawa. May asawa ko. Patay na ang negosyo ko. Di ba kayo si Miss Rita Villamor? Ako nga. Yung anak ni Don Vicente Villamor, yung mayaman? Ba't nagkaganyan ang ayos mo para kang society-ng tanga? Iniwan ko na. Iniwan ka ng iyong asawa. Yaman din lamang iniwan ka ng iyong asawa. Pabayaan mong masabitan ka namin ng korona. Ng prinsipe ng Tigababuyan Island. Hindi ako hayod ka, guru. Kaya mga kaibigan, sinasabit ang bulaklak. Iniwan ka kamo ng iyong asawa, siguro niloloko mo siya. O baka naman naubos mo na ang kwartang pinamana siya ng iyong ama. Sa salapiho ay hindi ako naghihikaw. Subalit ako naghihirap sa paglingat ng mga lalaking aking minamahal. Nagkakilala kami sa University of the Philippines. At sa simula pa lamang na aming pagkikilala, at sinabi na niya sa akin siya anak lamang ng isang magsasaka. Subalit yun na hindi ko inalintana sapagkat natagpuan ko sa kanya mga katangian at katapatang hinahanap ko sa isang lalaki. Minsan ay kinapos siya ng pangmatrikula. At ko siyang binigyan ng salapi. Ngunit yun ay kanyang tinanggihan. Hanggang sa matigil siya ng pag-aaral. At hindi naman nagtagal, ay naaksidente ang aking papa. At ako ang naiwan niyang tanging tagapagmana. Yan ang simula ng aking kasaysayan. Iingatan mo lang mabuti ang mga papeles na yan. Sapagkat tanging yan lamang ang katibayan ng naiwang kayamanan ng iyong papa. Ano naman ang nasa sa loob mo ngayon? Ngayong patay na ang papa, ay ako na magpapasya para sa aking sarili. Naisip kong kailangan ko ng titingin, magtatanggol at magmamahal sa akin. Ako'y mag-aasawa na. Ano? Mag-aasawa? Oo, Tiyang. Yan ang aking pasiyan sapagkat ako na may nasa gulang na. May napili ka na bang maging kasama sa buhay? Meron na. Si Luis. Sino, Luis? Yung lumiligo sa iyong hampas lupa? Anak lamang ng isang magsasaka? Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Bakit wala? Siya mo kami? Ano yung palalaman sa'yo ng hampas lupang yan? Akarita, kuya rin lamang ang mga pangasawa mo, mabuti pa tumanda ka na lamang ng dalaga. Dinaramdam ko. Ngunit yan ang aking pasiya. Ako ang makikisama kaya't ako masusunod. Si Luis ang pakakasalan ko. Bueno, ayaw mo rin lamang makinig sa amin, ay diyan ka na. Mula ngayon, ikaw na bahala sa iyong sarili.
Rina, bakit hindi ka pumili na isang lalaking napapagay sa iyo? Maging sa pinag-aralan o sa kalagayan sa buhay? Tommy, ako naniniwala sa kasabihan sa pag-ibig, ang natay patay-patay. At saka ang isa pa, ako yung may sapat na salapi para sa aming dalawa. Kaya sa lalong madaling panahon ay pakakasal kami. Kung gayon ngayon pa'y binabati na kita sa kaligayahan minasama sa piling ni Luis. Salamat, Tommy. Bueno, ako'y alis na. Di ganun nga nangyari, no? Lumabas kami ngayon sa Bibigay Hall. Dahil pag-uwi na kami sa hotel, sabi ko kay Louie, bili ako ng tsokolate. Nakakabumibili siya, umupo naman ako sa labi. Baklaan yung may dalawang lalaking dumapit at pinagkama na pala akong artista. Humihingi sa akin ng autograph. At Louie naman ang pagkamalan nilang driver ko. Hello, Karen. Mukha naman yata nililibunin sa baho mo. Dumating ako dumating, hindi mo ako napapansin. I'm sorry, Rita, I'm sorry. Kung nakikita mo man ako nagsisikape, ibig kong walang masabi sa akin ng sino man. Ibig kong palaguin ang kayamanang naiwan ng papa para makatulong ako sa iyo. Darling, huwag tutulong sa akin kung hindi ang samahan mo akong lagi. Bakit ka pa magtatrabaho? Marami naman tayong salapi. Pero Rita... darling. Do you want me to go out alone? Your place is beside me anytime, any place, anywhere. Wala akong masasabi sa iyo. Talagang mahal kita. Ang bangkaw. Back-to-back na italo ka. Yung mga naman, no? Sino pa walang balagyan pagkitabi ng pera, eh? Ano naman natin? Yo. Ganyan lang ang buhay. Okay, kumala. Ikaw nga, sabi Jane, masyado mo akong ginamit sa sayaw eh. No, I just want to go. Ba, saan pupunta si Luis? Aris na yata. Don't mind him. Maghihintay sa labas. Alam mo naman hindi siya mahilig sa sayaw eh. Bakit mo ako iiwan? Sino nagsabi sa'yo umalis na hindi ka nagsasabi sa akin? Sumagot ka! Para kung gawang hanap ng hanap sa'yo, samantalang malaki na pala doon. Bakit meron ito dyan? Hindi ko na maaaring mapalagpas pang ginagawa mo sa akin. Ano ibig mo sabihin? Paano ko na pa magkaibigan tayo? Kung ako man ay may tungkulin bilang gusto, ikaw man ay meron din. At bakit? Nagkukulang ba sa'yo? Sa paniwala mo yun. Kung ikaw ay asawang may pag-iimalala, hindi mo ilalagay sa kayahiyan at tulad ng tinalas kong tumama huling gabi. Anong ginagawa mo? Masiglang nakipagsaya ka sa piling ng iyong mga kaibigan. Samantalang ako, asan ako? Nandun ako sa isang tabi, sa isang sulok. Naghihintay sa iyo. Kung anong oras mo ibig muwi. Hindi man lang mga pinapansin ng mga kaibigan ko. Lahat pa nila tinitiis ko. Tinitiis ko alang-alang sa iyo. Lalo sa aking mga magulang ay hindi mo ako mapagbigyan. Ganun ba? Oo, Louis. Yung pala ang sinasama ng loob mo. But let me tell you, kailan nga hindi ako malis sumama sa'yo sa bukid sapagkat hindi ako sanay na maputikan. Ano pa naman ang gusto nila? Lagi tayo nagpapadala ng salapi. Ba, maswerte sila at nagkaroon sila ng manugang na katulad ko. Talagang wala nang mahalaga sa iyo kundi yung salapi.
ang iyong kaligayahan, pati na kapangyarihan ko sa'yo nakakalimutan. Sa pag-aakala mo mapibili mong lahat ng salapi, nagkakamali ka rin. Para sabihin ko sa iyong katotohanan, di sino man ay hindi manibili lang ang pagkatao ng itigla mo! Ikaw ang nagkakamali. Makalilimot ka yata. Hindi mo na inalala kung hindi dahil sa akin na hindi ka makakarating sa kinalalagyan mo ngayon. Hindi ako nagkakamali. Ikaw ang pinakamalaki pagkakamali mo sa buhay. Tandaan mo ito. Mari mo na ako na sa ibang asawa. Ngunit isa lamang ang aking mari maging ama din na. Baka ka magsisi. Pinaalala ko lamang sa'yo, hindi lamang ikaw na lamang ang daigdig. Maraming maghahangad sa akin at sa aking salapit. Sa sandaling ito'y pinagkakalo ko na sa iyo yung kalayaan. Kung minsan, Rita, ang kagandahan at kayamanan ay nagkikita sa sumpa. Isang mapait na sumpa sa buhay. No, we're just having a party. All right. Then I'll see you this afternoon. Bye-bye. Hello, Rita. Daya. Ito'y para sa ating kaligayahan. Yan nga pala. Meron ako tatanong sa'yo kung hindi ka magagalit. Ano yun? Totoo ba yan ang balita kung nagkakahiwalay na kay Miguel? Bakit ka nagsalita ng ganyan? Wala. Naisip ko lang na di meron akong pagkakataon ngayon para sa iyo. Mahal na natin pag-usapan yan. Okay. We dance. Please. Bakit ba tayo lumayo sa kanila? Well, ibig ko lamang sabihin sa iyo ang aking paghahanap. Aba, hindi ba tila maaga naman yata yung pagsasabi niyan? Mangyari, ibig ko maging isa sa iyong mapapalad na kaibigan. Ayun lang ba? Pero, wala ka na ba ibang layunin pa? Wala, Rita. Maliban sa nais kong tumulong sa iyong pamumulit. Ano ibig mong sabihin? Napansin ko ritang may dalawang tagahanga na tila mas sa mga loob na akong ipakilala sa iyo. Oh, that. Don't mind them. Wala silang kaugnayan sa buhay ko. E paano naman si Luis? Please. Let's not talk about that tonight. Shall we go back in time? Aba, Luis, ano bang lagay, anak? Hindi ka pa ba nakatatanggap ng balita tungkol sa asawa mo? Hindi po yun eh. Mag-iisang buwan na ngayon. May isang sulat. Wala akong natatanggap. Palagay kay tuluyan na nga kayo magkakahiwalay. Kung hindi ba naman isang buwan nang hindi ka tumatanggap ng sulat sa kanya? Ayan nga niyo si Tayo. Naku, anak, huwag kang mag-alaala.
Para kung nakikimiking tambalang araw ay magkikita rin kayo. Kung paano ang pag-alaala mo sa kanya, ay gayon din ang pag-alaala niya sa iyo. Ano man binabalak mong dumalaw sa kanya? May iwanan mo na ang trabaho dito. Kaya ko pa namang gawin yan eh. Siya nga naman anak, mula nang dumating ka dito, ay hindi ka na napapahinga. Baka magkasakit ka. Ang ginang naman, oo. Alam naman ninyong sanay ako sa hirap eh. May balak pa ba ang lumuwas? Yun nga ako iniisip ko eh. Maghanap ako ng trabaho. Pero tatapusin ko muna ang gawain dito. O, dyan muna kayo, ha? Hindi ka na ba manananghali dito? Hindi na, inang. Doon na sa bahay ko, Bu. Pakidala na naman yung petas yung pagkain ko. Oh. Oo, anak. Sige. Rita, Yes? May sasabihin sana ako sa'yo, Rita. Ano yun? You're beautiful. May kailangan ka na naman sa akin, ano? Well, speak up, man. Kung sa bagay eh, nahihiya nga ako sa'yo, Rita. Sapagkat maaari mong isipin na inaabuso ko ngayon pagtitiwala sa akin. Kung saan ang isipin niyo, Rita. Marahil ay nagkataon lamang na higit akong nangangailangan niyo. Mas higit kisa nung una akong lumapit sa iyo. Magkano naman ang kailangan mo? Mga 20,000 piso lang. Ha? Oh. Sobra naman yata yung halagang hinihingi mo. Sa akala mo kaya, ay tatapangan ko ang aking hiya na humingi sa'yo ng ganong kalaking halaga kung hindi ko talagang kailangan. I'm sorry, Melchor. Hindi ko may bibigay sa'yo. Tingnan mo. Sinabi ko nga, I'm sorry. Hindi mo ba ako naintindihan? Sapat na naman siguro 2 beses na pinagtatpang kita sa iyong pangangailangan. Ngayon eh, dapat mo naman akong pagbigyan. Nagtataka ako sa iyo, Rita. Si Luis na isa lamang tatanga-tangang probinsyano ay nadulutan mo ng karangyan at naipagsama maglipot sa buong daigdig. Samantalang ako... Tata! Wala kang karapatang magsalita ng ganyan tungkol kay Luis. Kung gayon walang halaga sa iyo ang aking mga pagpapagod. Hindi ako papayag na pagkukulang pa rin siya ng pansin sa kabila ng inyong pagkakalayo. Sino ka makawal sa akin? Sa akala mo ba'y makakalibot ng isang tao sa kanyang unang pag-ibig? Hindi ako naniniwala. Kailangan limutin mo siya, Rita. Mas mapaliligaya kita. Kaya bilis mo pa siya. Bakit? Dahil sa 20,000 pisong kailangan mo? Hindi lamang yan. Higit sa lahat ay sadyang mahal ka sa akin. Oh, go away, Milton. Ngayon maliwanag sa akin ang lahat. Pare-pareho ko yung mga lalaki. Wala kayong hinahangat sa akin, hindi ang aking salapi. Makaalis ka na. Baka magsisi ka kung umalis ako. At bakit ako magsisisi? Higit pa sa'yo maaari kong matagpuan. Alam ko. Pero sa palagay mo kaya, ay mayroon pa magkakagusto sa iyo. Kung sakaling sabihin ko sa lahat na ikaw at ako ay may marumi at nakapandidiring kahapon. At bakit mo gagawin na samantalang wala namang katotohanan? Alam ko. Pero ilang kaya sa palagay mo maniniwala na ang gagawin kong iyon ay hindi totoo. Talaga palang wala kang kasing sama. Mabulit hanggang bagay na kilala kita. Higit pa rin ay gagawin ko, Rita, upang masarili lamang kita tanging kayamanan.
bigla-bigla, Rita. Iligpit mo yan. Sinabi ko lumayas ka. Iligpit mo yan, Rita. At huwag ka nang babalik hanggat hindi ko na nais kumakit ang buong mukha mo. Ano ba hinihintay mo? Magsisisi ka, Rita. Bakit ka pa nagpunta rito? Alam ko nagagalit ka sa akin. Pero gusto kitang makausap. Para ano? Utang na loob. Kung ako'y lalong pasakitan? Bigyan mo sana ako ng pagkakataong magpapaliwanag. Hindi na kailangan, Rita. Sapat ng pinakit at ginawa mo sa akin. Nalalaman kong namumuwi ka sa akin, Luis. Ngunit pinilit kong magsadya dito sapagkat nais kong hingin ng tawad sa iyo ang mga pagkakamaling nagawa ko. Luis, sinusumpa ko sa panahon ng ating pagkakalayo, hindi ko dinungisan ang iyong pangalan. Maniwala ko sa akin. Hindi ko ikinakailang pinilit kitang limutin. Ngunit ano man ang aking gawin na hindi kita makalimutan. Dahil kay ibig kita, Luis. Tama na yung drama mo. Nalalaman kong paraan mo lamang yan. Upang ako'y akitin mo muli. Hindi, Luis. Unawaan mo sana ako. Na ikaw ay umalis ay kasama mo lubisan ng aking kaligayahan. Ang kaligayahang nalalaman kong hindi ko matatagpuan sa iba. At lalo na nang hindi mabibili ng salapi katulad na aking paniniwala. Wari mong umalis ka na. Luis, hindi ko na matitiis pa magkalayo tayo. Kung kinakailangan lumuhod ako sa harap mo, sabihin mo lamang at sasambing ko ka ako. Ano man pagsisising gawin mo yung huli na? Itinapon mo na ang tubig sa lupa, kaya hindi mo na maring ilagay sa anuman lalagyan. Kung natatandaan mo pa nung araw, nung unang nagtungo ka rito, sinulubong kang tulad ng isang reyna ng aking mga kaibigan. Sapagkat patid nilang hindi lamang kita binahal, kundi ginalang ko pa. Ngunit ang malaman nila ang ginawa mo sa akin, na hindi nalihim sa kanila. Kung ganang pagkasaklang ko sa iyo, kaya hindi sila. Kaya Rita, kung ikaw ay madadapa sa iyong paglalakad, sa pagkakataong ito'y walang sino man sa kanilang dadamay sa iyo, dinaramdam mo sabing kalabis ang kasapok na ito. Hindi na kita kailangan. Kaya tumalis ka na. Umalis ka na! Kunin niyo yung mga maleta ko. Madali. Sunod niyo sa akin. Yan na lang ho. Hindi ba pinalayas na kita? Ba't ka pa na rin daw? Basta, kahit anong sabihin mo, hindi na ako alis. Dito na lang ako. Alam mo'y magagawa ang panlahat ang gusto mo, no? Ha? Hindi bakasyon ang tumbukid sapagkat mapuputi ka ng mga kamay mo, di ba? Saan ako pupunta? Hindi ba asawa mo ko? Sabi mo sa akin, mamahalin mo ako for better or for worse. For better or for worse. Sa party ko, laging worst. Kaya malis ka na. Basta dito na lang ako. Gagawin ko kung ano man ang gusto mong gawin ko. Lahat ng trabaho dyan sa bukit. Basta hindi lang ako alis. Talaga bang maulit ka? Hindi ka alis? Talagang hindi. Kahit napatayin mo pa ako, kahit nagilitin mo pa ako ng lego. Hindi. Oh, ba't ka tumatawa? Wala. Anong wala? Naku, hindi lang kita talagang minamahal eh. O sige, akit na. Magsahin ka. Nagugutom ako. Hindi ako na magsahin eh. Basta magsahin ka kahit dilaw. Akit na eh! Louie, Oh, yung maleta ko naman oh. oy, ikaw kumuha niyan.
Ako ang bibili. Kunin mo, kunin mo. Oh, naku, ang bigat! Yan ang nangyari sa amin ko malilim. Tapos na ho. Maaari bang mahiram ko ito? Napakasarap pala ng inyong karanasan. Uy, asawa mo, no? Ayaw magpa-under sa'yo. O, wag ka na mahiya. Tutarahe tayo lang naman dito at saka 10 milyong nakikinig. Bakit naman naisipan mong masali sa palatuntunan ito? Sapagkat ibig ko po sa pamamagitan ng palatuntunan ito ay maalaman ng lahat, lalong-lalo na si Luis at ang kanyang mga kaibigan, na sa kabila ng nangyari sa amin, ay nanatiling malinis at walang bahid ang kanyang karangalan bilang asawa ko. Teka muna, meron pa. At ano man ang nabalitaan niya bagbuhat ng siya umalis, ay walang katotohanan. Sapagkat yun ay gawa-gawa lamang ng mga taong nais kami magkahiwalay. Eh, bakit naman nais mo maging reyna ng Societyng Laos? Hindi mo ba rin ng bis ang pangalan ng palatuntunan ito? Si reyna ng Bix. Sapagkat nais ko nga akong paratingin sa aking asawa na ako'y nagbago na. Pasalubungan natin ang palakpakan si Ginang Villamor. Tinig, magsalaysay ng kanyang karanasan si Miss Rocky Marciano. Tatawagan natin ng pansin ang susunod na kalahok. Si Miss Luisa Estrella. Ito po, nanay ko. Dito kayo sa bandarito. Bago natin ipagpatuloy, mabiyaan muna nating masabitan siya ng bulaklak ni Prinsipe Babuyito. Ayan, sinasabi. Dahan-dahan, pamatusok. Oh, ako kaya'y nananaginip. Ako kaya'y nangangarap. Oh, kapalaran nga naman. Di mo man hanapin, unong nagyayakap kung talagang akin. Kayo ba dumitigas sa akin? Matalas ang inyong pakiramdam. Nakatikim na ba kayo ng sampal ng kaliwat kanan? Magsalaysay na kayo. Ang aking karanasang isasalaysay ngayon ay hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Noon ay panahon ng hapon at ang panganib ay magkabit-kabila. Ang bawat sandali na nasa kalang pangamba. Sa kamay ng mga hapon, ang buhay natin parang bulang walang halaga. Saan ka man makarating, ay nakatarap sa likod mo ang kanilang kalupitan. Kailangan may tumakas ka, umiwas. Uy, saan ka man magsaboy sa sunod mo ang kamagayan. Kaya sila nagkagano na sapagkat malapit ang pumasok ang mga Amerikano. Ang lahat ay napilitang magsilikap sa bayan at magsitungo sa bundok. Kami ni Inay ay napabilang sa mga kapuspalad niyo. Mga kapuspalad na walang tiyak na patutungo. Para ko bang natamang hapo ng gutom ng uhaw na kasama ng mga sandali niyo. Para ko bang naririnig ang iyak ng mga bata at ang daing ng matatandang napapalugit sa hirap. Pinadpad kami ng kapalaran sa munting. At dito nagsimulang dakilang kabanata ng aking buhay. Ibubuksan ko sa inyo. Gabi noon. Ang daming ibubis. Saan kami kukuha ng ganyang kalaking halaga? Huwag mo sabihin ang halagang yun ay mas mahalaga kaysa buhay ng iyong ama. Ngunit, wala kaming dalawa. Kami nabubuhay lamang sa kaunting halagang pinagbilhan ng aming mga ari-arian. Wala akong magagawa. Ang buhay at kaligtasan ng iyong ama o ang 500,000 piso.
Ang mga hayop na. Hindi pa kayo tamaan ng kidlat at nang mamatay na kayo lahat. Sandali na lamang ang inyong pagmamalupit sapagkat darating na ang mga Amerikano. Sana man ninyo nasangkat ang balitang yan. Alam niyo naman ang balita kahit na hindi totoo kumakalat. Bueno, bibigyan ko kayo ng tanin hanggang bukas, ganito ring oras. Kailangan maibigay ko sa kariban ng hapon ng alagam niya bago kanyang masya. Tulungan ang iyong ama. Huwag niyang kalilimutan hanggang bukas, ganito ring oras. Dito na kayo. Huwag kang mag-alala, Inay. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Ang dinaramdam ko lamang anak kayo. Kapwa nating Filipino ang nagpapahirap sa kanila. Kahit na tayo tulungan ay sila pa itong mapagsamantala. Ay, naku nga ba, Inay? Kailangan gumawa tayo ng paraan. Kailangan may ligtas kong tatay. Ang tanging 5 piso bilang kapalit ng kanyang kalayaan. Ngunit, saan tayo kukuha ng salapi sa panahon? Bahala na. Sa kahit anong parang kailangan magkaroon tayo ng salapi. Kung kasalanan maglakaw ay tawanan mo ng lang. Kahit ako magpalipin. Sabi nga kayo na ninyo sa sino mo makapagbibigay ng salapi kailangan sa ating bukas. Huwag mo nga ng ganyan na ako. Sa panahon ito, walang halagang buhay at kahiya. Walang alam sa tatay ang gagawin ko ang huling paraan. Huwag kang mag-aalala, Inay. Hindi tayo papabayaan ng lahat. Trisha! Trisha! Saan ka pupunta, anak? Magbalik ka! Ano na po niya mawa? Hindi pa tayo kinukuha niya yung mga walang kasalanan. Ano niyo ako? Huwag niyo po yung anak ko! Pero, marami sa rito! Anyo! Umakit! Bago ako makalimot sa aking sarili, pabihin mo na akong sumama sa akin. Baka po ano mangyari sa'yo, anak. Kanina, bitilawan niyo ang pakawalan niya. Pambawa. Bakit ko lang kikita? Maganda talaga. Okay. Ikaw ba tatakot? Huwag ka tatakot. Wata kasi, ako tumadachi. Ano yung pangarap? Dito! Dito nakatira yan! Siya sinasabi ko sa inyong asawa ng aking anak. Okay, let's go. Okay. Oh, ito ayaw sabi. Siya asawa? Oo! Yan na! Bakit ba ngayon ka lamang dumating, ha? Bibili ka lamang ng gamot sa butika, inapos ka ng ganitong oras. Ayun, ayaw tuloy lang maniwala na asawa mo ang aking anak. Ibigay lang na rin sa garison kahit may sakit. Paliwanag ko sa kanila, anak, na asawa mo si Roberto. Sige na, iha. Sige po kami nag... Okay, ito eh! Madami! Here! Ako, pabalik! Oh. Marahil ngayon naunawaan niyo kung bakit ako naghamad na lumagan. Kahit na alam kong mapanganib para sa akin ang gumawa ng ganito. Napakalaki ng mga halagang hinihiling mong kapalit sa ginawa mong pagtulong sa aking anak. Huwag kayong magkamali doon, Yanusta. Kung inyong iisipin ay kapwa lamang tayo nagtulungan. Ako iniligtas niyo sa kanila, hindi ko ba? Ang hinihiling ko sa inyo ay alang-alang lamang sa aking ama. Matapos wala maang lahat ay nangangako kung gagawin ko ang lahat upang ako'y magkabayad kahit sa anong paraan. Ay pagkakaloob ko sa iyo ang 500,000 piso. Bakit nga ba hindi? Ngunit sa isang kondisyon.
Kailangan magpanggap kang asawa ng aking anak. Magandang araw po. Narito na sila. Oh. Tama't nandito na kayo. Kayo na pasal ho pero naghanap kami ng kareta para may sakay itong mga kasangkapan namin. Ikinagagalak ko kayong makilala doon niya, Rosa. At maraming salamat sa mga kabutihang nagawa niyo sa akin. Walang anuman ho yun. Sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo din lamang? At siya tayo makay sa taas. Masulit. Oh, bakit dara-dara pa rito? Sino yan? Siyang aking ina. Sinundo ko para makasama na yung mag-asawa. Asawa bakit di turong? Kuya! Turong! Kasi ho, may sakit baka mabinat May sakit, Bina. Hilaki-laki karawaw, Bibina. Siguro hindi kayo talaga mag-asawa. Aba, talagang mag-asawa kami. Asawa? Bakit kayo wala anak? Mangyari kailan lamang kami kinasal. So desu ka? O bakit hindi paragi kasama iyo asawa? May sakit nga ho May sakit. Siyempre, bago kasal, paragi kasama, miski may sakit. Siguro iyo asawa masyado tamad. Mabuti para ang gariho. Ikaw, ako, kasal. Kayo dalawa, okay? Lisa. You bow. Every time you say an officer, you bow. You salute. Oh, no. Like that. I like it. All right, I bow. Akin yan, Lisa. Ipapanik. Baka mabinat. Masyadong mabigat Wala kayong dapat alalahan. Kaya ko ng aking katawan. Okay. Marakas. Pwede na turong, no? No. Bago turong lahat, you kiss. Harik. Okay? Okay. You kiss. You kiss. Like that. I see, okay. Paano kami maghahalikan? Hindi naman uso sa amin yan. Ikaw marami reklamo. Ako sabi, harik. Okay, harik. Okay, harik. Okay, Utino. Utino! Ano? Utino! Oh, Pilipino! Tasang-tasang karinagsak! Okay! Tara! Come back! Remember, you fish again, huh? I see. Okay, very good. Oh, sabi mo! Araw na hindi ko mabilang sa pagpapalatay. Habang nagaganap ang mga pangyayari, ay nakakaranas ang pagkakasuklam sa akin. Samantalang, sila kinatutuwa naman ni Roberto ang lahat. Ayaw ka naman. Magandang umaga sa iyo, Revisa. Magandang umaga po naman. Oh. Ay, yung ba yun? Ano? Ay, oh. Saan na yung asawa? Mayroon siyang ginagawa Nagawa. Oh, I pity you. Ako awawa. Bisa, kanina pa akong tapos. Ahaya.
Okay. Siyempre, ikaw darating. Siyempre. Kiss. Hari, kunti ka rin yung okay. Hari. Okay. Hindi pwede. Uy. Tatampo eh. Tatampo? Wow. Always ready like that. Siyempre, buhay, kunti tapo-tapo. Uy, ikaw, Hari. Kiss. Kiss. Okay. Kiss. Kaya naman, darling. Ay. Oh. Okay. Never mind. Buhay, right there. Siyempre, kunti ka rin yun. Okay. Sana na. Okay, kuba. Sorry ha. Wala akong magagawa. Narinig ang siri rito. Walang magagawa. Makakala mo hindi ko nahalatang talagang gustong-gusto mo naman ang nangyayari. Kung nakakalimot ka man sa naghihintay ng mamahal sa'yo si Marlene, huwag mo akong tutulad sa'yo. Ako hindi ko nakakalimutan si Fred. Talaga bang mahal mo siya? Wala kang karapatan tanungin ang bagay na gusto ko lamang nakakasagot. Ito. Okay. Okay, Doc. Ito ang nanay mo. Kuya, narito ako. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos. Galing ako sa aking bahay. Ngunit may nagsabi sa akin na dito kayo magtagpuan. Isang magandang pagkakataon ito. Mama. Ayaw ko pa sana kayong biglayin. Ngunit dapat mong malaman na ako'y tinatawagan na ng aking garilew. Wala kayong dapat alalahan, Mama, sapagkat naririto na si Mama Lan at siya nang bahala sa inyong lahat. Salamat. Salamat. Hindi naman ako magugutin. Pinabayaan mo kumakain pagkatapos hindi ka kakain? Eh, paano ko makakain yan? Kung nagluto niyan, galit siya akin. Ito'y para sa'yo. Para ano? Para palitan ko ng halik? Pinaramdam ko kung namumuhay ka sa akin. Dinala ko mga bulaklak na ito upang mapawi ang pagkamuhi mo sa akin. Ayaw kong sa pag-alis ko'y dali na sa manaloob mo. Sapagkat nais kong malaman mo, pinagsisisihan ko ang lahat ng kapangarasang nagawa ko sa'yo. Lisa, bago ako umalis, nais kong maglinis ng buti. Nais kong maging tapat sa aking sarili. Kaya't ngayon, bubuksan ko sa iyo ang aking dibdib. Ang
Ang namakita sa atin ay hindi sa babalatayo. Sapagkat sa ubod ng aking puso'y nagugat ang katotohanan ng pinakahihinig kita. Pinakamamahal kita, Luisa. Kahit nalalaman kong namumuhi ka sa akin. Nalalaman kong katayuan ninyo ni Fred. Ngunit masisisi ba ako ng kahit sino kung sa'yo lamang matabigan ang kaligayahan sa akin? Hindi ako isang salawan, Luisa. Ang katotohanan tungkol sa amin ni Marlene ay malit pa kami na magkasundo namin mga magulang tungkol sa aming kasal. Yan ay pagsunod sa isang matandang kaugalian sa aming hanggan. Ngunit ngayon, nahahabag ako sa aking sarili sapagkat anong kinabukasan mali kong makita sa isang pag-ibig na bunga lamang ng pagkaawa? Ewan ko ba? Ngunit ang tungkol sa amin ni Fred ay parang pagsunod lamang sa hiningi ng pagkakataon. Mula din sa aking kabataan hanggang sa ako'y naging dalaga, ay naging malapit na ako kay Fred. Napilitan akong sumagot sa kanya bago siya umalis na patungo sa bataan. Marahil naawa ako sa kanya at ibig ko siyang bigyan ng lakas, ng pag-asa, ng pangarap upang makabalik siyang buhay. At ang isa pa, ayaw ko siyang umalis sa tagalayang kapiguan sa pag-ibig. Ang huling balita ko ay narito siya sa Montalban, kasama ng pangkat ng mga girilya. Wala kang kasalanan, Roberto. Labis akong nasusuklam at namumuhay sa aking sarili. Pinakaibig din kita. Luisa. Nakakita ka man sa akin ng pagkamuhi. Lahat ay ginagawa ko lang. Laban ang damdaming nais kong ikuti sa'yo. Nagkakamali ka. Hindi mo ba nakikita, Luisa? Pinapagpud tayo ng kapalaran sapagkat ikaw ay para sa akin at ako ay para sa iyo. Ang ikaw natin, pagpalain pa ninyo ang aming pag-ibig. Sa inyong mga kamalayan, iniiwan namin ang aming kapalaran. At iligtas ko siya sa lahat ng pangalan sa kanyang pagkakuan. Bakit natanong ko siya? Ako ako'y wala. Huwag mo po siyang pagkabayaan. At kung kami po isadyang para sa isa't isa, nakaraan isang taon, matapos ang tigpa, sa araw ni ganito, pahintunugan ninyo kami magkita sa puting ito. Kami magkikita kung ang damdaming dala namin ngayon para sa isa't isa hindi mapaparap sa loob ng panahon. Ipaghihiwalay namin. Nais lamang namin pong mapatiya. Huwag kami magsisi kung tumating ang araw. Masayang-masaya ka, Roberto. Kanina ka pa tanong ng tanong sa loob mo. May hinihintay ka ba? Mayroon po, Padre. Itong pinakadakilang araw sa aking buhay. Wala akong dinadalaan kundi sana yung nadadama ko. Nadadama din niya. Sino tinutukoy mo? Mga kakatapang, Padre. Meron kong kasundo na magkikita kami sa araw na ito. Kung kami may pagtingin pa sa isa't isa. Nakatutuwa naman ang inyong kasunduan. May panahon pang namagitan. Sapagkat kami po ay nagkahiwalay. May kasabihan. Ang paghihiwalay ay daan ng pag-iwan. Kaya pinagbibigyan namin ang aming mga sarili. Nakatitiyak ka bang darating siya? Yan ang aking inaasahan, Andre.
Darating siya. Marahil ay naririyan ang hinihintay mo. Katagat ninyong itinayang na dumating ang araw na ito. Ang araw na ito. Ang kapitan. Ito. Ito nagsalita na. Ako isang paralitiko. Hindi ko maikilos ang kabiyak ng aking katawan. Isang paralitikong hindi nagpapagay sa isang kagandahan katulad na sa kanya. Ngunit Roberto, hindi mo nasabi sa akin yan. Sapagkat kanina walang nag-ahari sa akin kundi pananapit ng ilang taon. Ngunit ngayon nagising ako sa katotohanan ng padre. Na ako'y alangan. Na ako'y hindi nalilakad sa kanya. Ngunit bakit mo susubatin ang kanyang pag-ibig? Sa pinsalang nangyari sa iyo, hindi ko sinusuka ng padre. Iniiwasan ko sapagkat ang kaligayahan may tutulong ko sa kanya. Padre, sa laki ng pag-ibig ko sa kanya hindi ko maalis ang payagan na siya'y magdusa. Sir, padre, ako'y magpapaalam na sa inyo at hindi na ako magpapakita sa kanya. Kung ito na may nangyari sa kanya, pinakaibig ko po siya. Sa kanyang pag-ibig po lamang aking kaligayahan. Kung tulad na siya'y nakaliwan sapagkat kaya naman nais ko buhay dahil sa kanya. Balik mo po siya sa akin. Balik mo po siya sa akin. Roberto! Ang hinihintay mo narito kami. Umalis si Roberto. Bakit po? Sapagkat nagkaroon siya ng paniniwala. Hindi na siya nababagay sa iyo. Ngunit hindi nga rin magkaganon. Ako'y naghintay pumasang siya darating. Bakit po niya ako natiis? Alam mo, Ining, may pangyayari sa buhay ng tao na kung minsan ay nakapagbibigay ng kaluwagan. Ngunit, lalong pinakadakila ay yung mga duwa. Natatakot makapagdulot ng kalungkutan sa iba. Maibigay sabihin, Padre. Ngunit walang kailangan. Pinakamamahal ko siya. At nasa aking pag-ibig ang lahat ng kapupunan sa kanyang pagkalinlang. Hindi pa siya nakakalayo at maaari mo siyang abutan. Hindi naman siya maaari magpaglakad ng matuloy. Sapagkat siya ay isang paralitiko. Walang kailangan, Padre. Hindi ba't ang kahulugan ng pag-ibig ay papakasakit, pagtitiis at pagtatagumpay? Pinakamamahal ko siya at hindi ko siya maaaring pabayaan.
Roberto! Roberto! Roberto, hindi mo ako maring iwasan. Hindi mo ako maring iwasan sapagkat saan ka man makarating ay susundan ka ng aking pag-ibig. Gaya ng aking pangako. Ako'y nag-intay at ikaw ay bumalik. Umalis kang Panginoon ng aking puso. At nagbalik kang Panginoon pa rin ng aking puso. Tinuruan mong umibig. Hindi ako maring magbago, Roberto. Nakaibig kita. Walang kailangan kung may karamdaman ng himalag. Pagkat naririto ako upang maglingkod sa'yo habang ako'y nabubuhay. Hindi ko kailangan ng pagpapakasakit. Ang kailangan ko ay iyong pag-ibig. Ang iyong pagmamahal. Hindi mo ba nakikita, Roberto? Ikaw ay sa'kin at ako'y para sa'yo. Minamahal kita ng isa. At iyan po ang aking karanasan. Ganyan sa akin. Paniniwalaan kita. Sapagkat siya naman ang totoo. Maganda akong lalaki. Koma. Pinakamaganda akong lalaki. Period. Naiba tayo. Bakit naman nais mong maging reyna ng Biggs? Isang karangalan mo. At nang isa pa nabalitaan ko ng isang Pagita Pictures ay isinasa pelikula ang mga reyna ng Biggs. Kaya naniniwala kung baka sakaling magustuhan nilang aking istorya. Hindi ho ba? Hindi lamang ang istorya mo. Pati mukha mo malaking pag-asa sa pelikula. Ano niyo sabihin? Ang mga acting ability mo. Magaling. Yun lamang pagbuhos mo ng luha. Luma ang Pagsangham Falls. Natakot ako baka magbaha rito kanina. Niloloko niyo naman ako. Matalas ang pakiramdam mo. At alam mo, malakas ako sa Sampaguita. Kaya ko magpasok ng artista ron. Siya nga ho ba? Naku, maraming salamat. Kung magagawa mo talaga yan, may regalo ka sa akin. Oh, bueno. Ano regalo? Baka tira-tira lang bibigay mo sa akin. Oh, bueno, maupo ka muna doon at baka tayo mahuli sa oras, ha? At ngayon, dumating na tayo sa huling bahagi ng ating palatuntunan. Ngayon malalaman natin kung sino nagwagi bilang reyna ng Biggs ngayong araw nito. Sandali na! Nasa tali pa ba kayo? Sa buong kasaysayan ng palatuntunan ito, dapat ang maging reyna ng Biggs.
mo na, darling. Dapat nakasama ka nila pagbabago. Kung hindi pa kita sinabi, hindi mo napansin. Apa, sweetheart, arte lang yun. Alam mo, kanina namin ako sarili ng big. Sabi ko, nanalo tuloy ako, nag-try na ng big ako. Pilit sila sa akin. Talagang pilit ako sa arte dito. Alam mo, pasalubong ako sa'yo. Ano yun, naginanda? Pikit mo ba talaga? Ay, Basta gusto ko pikit mo. Huwag mong ididila ka. Kaya hindi ko sinasabi, ha? Dilat mo. naku, gata mo, kinahit-isap naman dalawa pa. Gusto ko kambal, isang babae, isang lalaki. Bibili ka na sa pagkita pictures. Nasa pagkita pictures? Teka, amin niya, tayong dalawang lalabas. Tayong dalawa? Oo, kapal ang Gloria Romero pati si Vic Rodrigo. Si Rick Rodrigo? At sa Gloria Romero? Hindi na nga. Mabuti na lang at napagabutong mukha mo sa Amerikano. O bakit ka umiyak ka pa rin si Vic Rodrigo? Umiyak ka pa. Sa bagay, sino si Rick Rodrigo, ano? Sa mga kilos na ako, ha? Sa mukha, ha? Napansin sa akin, ano? Talaga, saka yung Gloria Romero sa pagkita pictures, pag ako pumasok, mag-ingat siya. Talaga? Totoo yun. Ako, pangit lang. Bakit ano? Payat na payat. Dahil sa sinakot namin. Alam bamalua, alam bam boom, tutti frutti, oh frutti, tutti frutti, oh frutti, tutti frutti, oh frutti, tutti frutti, oh frutti, tutti frutti, oh frutti. Alam bamalua, alam bam boom, got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rolls to the east, she rolls to the west. She's the girl that I love best. Tutti frutti, oh frutti, tutti frutti, oh frutti, tutti frutti, oh frutti. Alam bamalua, alam bam boom, got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. I got a girl named Daisy. Woo, she almost drives me crazy. She know I love her, yes indeed. The boys don't know what to do to me. Tutti frutti, oh frutti, tutti frutti, oh frutti, tutti frutti, oh frutti, tutti frutti, oh frutti, tutti frutti, oh frutti. Alam bamalua, alam bam boom. Sino may gusto ng pig? Oh, teka muna. Sila. At gano'n nag-renaissance ko sa reyna ng pigs. Ano pa yun?